Masakit para sa mga empleyado ng ABS-CBN Isabela na magsasara na ang itinuring namin na ikalawang tahanan. Pero babaunin namin ang mga masasayang alaala at malaking karangalan para sa amin na makapagserbisyo at maging bahagi ng buhay ng mga tagalambak ng Cagayan. 1998 nang itatag ng ABS-CBN ang isa sa mga regional station nito sa lalawigan ng Isabela. At para sa mga pioneer o mga nauna nitong empleyado, malinaw ang rason kung bakit may ABS-CBN sa iba't ibang panig ng bansa. Kailangan na nabibigyan din ng platform ang mga tao sa mga probinsya na marinig yung mga boses nila. Nung mga unang mga panahon, mga 1998, ABS-CBN lang ang nangarap ang ABS-CBN na magtayo ng mga istasyon sa mga region. Dahil nga sa pangarap na magkaroon ng bridges on air. Ito ang TV Patrol Cagayan Valley. Pangunahin nga na naging serbisyo ng ABS-CBN Isabela ang paghahatid ng balita at mga impormasyon sa buong lambak ng Cagayan na kinalaunan ay abot rin sa mga karatig probinsya. Tuwing alas 5 ng hapon ay naging bahagi ng panonood ng ilang taga-Rehiyon 2 ang local news program nito na TV Patrol Cagayan Valley. Isa sa mga haligi nito ang reporter, anchor at ngayon ay news desk editor na si Darlene Hemino. Kaya ako nagtagal sa trabaho nito dahil fulfilling yung makita mo na nakatulong ka sa kapwa mo tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabulhang impormasyon na sa tingin natin o nasa tingin ko naman ay bilang mamamahayag, hindi biro ang mga hamon na aming hinarap para magampanan ang tungkulin. From the Philippines, TV Patrol. Pampawi na lang sa pagod ang ilang pagkilala at minsan ay maging finalist ang mga pinaghirapang istorya sa International Emmy Awards. Pero higit na nagpapalakas sa aming mga empleyado ang laging makapagserbisyo. Ang mga pagkakataon kasi na dapat ay kasama namin ang aming mga tunay na pamilya, inilalaan pa namin para sa iba't ibang public service program at iba pang aktibidad para sa bayan. Yun nga lang, mapuputol muna ang balita at serbisyo ng ABS-CBN Isabela ngayon. Bagay na mahirap tanggapin lalo sa mga itinuring na ito bilang pangalawang tahanan. Kami ang nag-build ng mga equipments, nag-connection, lahat, technically. And here comes the time na kami pa rin pala ang magdi-dismantle. And so with that, my heart breaks. Hindi man lang sumagi sa isip ko na magkakaganito ang ABS-CBN because I know yung gumagawa ng for the good of everybody is it will be uplifted. I just say thank you so much ABS-CBN for keeping me with this long in service to ABS-CBN in 20 years of being a kapamilya. And maraming naitulong sa akin ang ABS-CBN, not just me, my family. Kahit naggaano kahirap magtrabaho dito sa ABS-CBN dahil malaking responsibilidad para sa isang empleyado yung pangangalan ng kumpanya. Pinili kong manatili. Hindi dahil sa maganda yung mga benefits, hindi lang dahil doon, kundi dahil naniniwala ako doon sa pinaniniwalaan din na ideolohiya ng ABS-CBN yung ating in the service of the Filipino people. Nagpapasalamat ako sa ABS-CBN Regional dahil nabigyan ako ng opportunity na matuto. Sadly na wala na ngayon. Pero naniniwala kami na hindi dito ang hangganan dahil hanggat may mga tulad nyo na patuloy sumusuporta at umaasa sa aming pagbabalik, mananatiling buhay ang ABS-CBN. Mula sa Cagayan Valley, maraming salamat. Hanggang sa muli, forever kapamilya. Haris Julio, ABS-CBN News.